Hello everyone, another day, another verse na naman tayo. Day 180. Ayan, and ang verse natin for today is makikita natin sa Psalms 112 verse 6 to 8. Sabi dito ay, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Siya ay hindi matatakot sa mga masamang balita, ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso ay natatag, siya'y hindi matatakot hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Meron akong naalala na isang story tungkol dun sa isang bata na nakasakay siya sa eroplano, nasa himpapawid na sila. Tapos nagkaroon ng turbulence yung eroplano, talagang nayayanig na yung airplane na parang babagsak na. So nagkakagulo na yung mga tao, tapos sinusuot na nila yung mga life vest nila, nakita nila yung bata na tahimik at mahimbing na natutulog dun sa upuan niya. Tapos sabi nung mga tao, bata, halika na, gumising ka na, suot mo na tong life vest mo, babagsak na yung eroplano. Tapos sinabi ng bata, hindi po babagsak ang eroplano. Anong bang hindi? Ito na nga, sinusuot na nga namin yung mga life vest natin. Ito na yung life vest mo, suot mo na. Sige na, baka bumagsak ang eroplano. Sabi ng bata, hindi po babagsak ang eroplano. Tapos natulog ulit yung bata. Bata, gumising ka na dyan, babagsak ang eroplano. Patuloy na ginigis yung bata, nakulitan na yung bata, hindi nga po babagsak yung eroplano. Sabi nung tao, bakit mo ba sinasabi na hindi babagsak ang eroplano? Sabi nung bata, hindi po babagsak ang eroplano kasi po, daddy ko po yung piloto at hindi hahayaan ng daddy ko na may mangyari sa eroplanong ito dahil nandito po ako. Sobrang mahal na mahal ako ng daddy ko. The reason ko bakit siya naalala kasi tugman-tugma siya dun sa verse natin ngayon. Sabi dun, ang isang righteous na tao ay hindi raw natitinag. Hindi siya natatakot dun sa mga bad news or sa mga nangyayari na kaguluhan dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Alam niya na secure ang kanyang buhay. Hindi siya natatakot dahil alam niya na secure yung kanyang buhay at panatag yung kanyang puso. Dun sa verse, hindi naman yun nangangako na walang problema or walang kaguluhan. Actually, sinabi nga doon na mayroong kaguluhan eh. Pero ang isang tao na naniniwala sa Diyos, panatag daw siya. 'Di ba tayo, pag nakakaratanggap tayo ng bad news, talagang halos gumuho ang mundo natin, 'di ba? Or parang nalulungkot tayo. Pero dito, sinasabi rito na ang isang taong naniniwala sa Diyos, hindi raw siya natitinag kahit ano pa yung bad news na dumating. Hindi siya takot sa bad news, hindi siya takot sa due date, hindi siya takot sa anumang problema dahil alam niya na si God yung may control ng buhay niya. Kagaya ng bata na sinasabi niya lagi na hindi babagsak yung eroplano dahil daddy niya raw yung piloto. And normal sa isang tao na kapag nagkaroon ng kaguluhan or problema na naglag-aalala tayo. Pero ang pinagkaiba ng isang tao na naniniwala sa Diyos, hindi siya nananatiling nag-aalala dahil ang kanyang primary na pinangahawakan is yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kagaya nung bata na nando sa eroplano, hindi babagsak ang eroplano. Normal naman na may turbulence ang buhay, pero alam niya sa sarili niya na hindi babagsak ang eroplano dahil mahal na mahal siya ng daddy niya. At hindi gahayaan ng daddy niya na may mangyari sa eroplano dahil nandun siya. So yun yung faith ng bata. How about us na ang daddy natin is yung ang ating Panginoon, di ba? A more powerful Father, everlasting, walang imposible sa Kanya. Paano pa tayo mananatili sa pangamba at katakutan sa ganung klaseng ama na meron tayo, di ba? Normal na may problema. Believer or unbeliever, may Diyos o walang Diyos, dumadaan parehas yan sa problema. Ang pinagkaiba lang kasi, ang kagandahan kasi ng may Diyos sa buhay is meron tayong pinanghahawakan, parang isang angkla ng barko na pag dumadating yung bagyo, di ba? Pag naka-angkla tayo, hindi tayo basta-basta matatangay ng alon dahil naka-angkla tayo dun sa ating pananampalataya. Di ba? Parang sa buhay na ito, kahit dumating ang problema, hindi tayo basta-basta matitinag. We will not be shaken because alam natin that God loves us and siya yung may control ng lahat naman nangyayari sa mundong ito. Kung tayo ay dumadaan sa pagsubok ngayon, ang verse na ito ay isang invitation na hindi natin kinakailangan pasanin yan mag-isa, di ba? Laging nandiyan ang ating Panginoon para
para tulungan tayo at ingatan tayo. Laging magkakaroon tayo ng assurance knowing that God is good at God is faithful sa bawat buhay natin, na minamahal niya tayo at hindi niya hayaan na may mangyaring masama sa kanyang mga anak. So kapag nagkaroon ng bad news or mga problema sa buhay na ito, nawa ay isipin natin palagi na ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung Diyos na nagmamahal sa iyo dati ay siya pa rin Diyos na nagmamahal sa iyo ngayon. Magkaroon tayo ng puso na naniniwala sa Kanya, isang puso na naniniwala na magiging ayos ang lahat, hindi dahil sa walang problema, kundi dahil sa kilala natin yung Diyos na sinasamba natin, at yung Diyos na sinasamba natin ay siya pa rin yung Diyos na nasa trono ngayon. Diyos na may control ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito. Kapag dumating yung time na natatakot tayo, alalahanin lagi natin na si Lord yung dapat nating pagkatiwalaan. May pagkatiwala natin kay Lord ang lahat ng pag-aalala natin, ipanalangin natin sa Kanya. And bibigyan niya tayo ng kapayapaan, sabi sa Bible, bibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. At yung kapayapaan na yun, nawa yun yung mag-guard ng ating puso at isipan. Alam niyo, sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung mahal tayo ng mga earthly father natin at hindi nila hayaan na may mangyari sa atin, mas lalo na ang ating Panginoon Diyos na nasa langit. Siya yung tunay na nagmamahal at walang hanggan yung kanyang pag-ibig sa atin. Nawa magkaroon tayo ng faith na kagaya ng bata dun sa kanyang ama na piloto, na alam niya na kahit na gumuho pa ang mundo, hindi tayo hahayaan ng ating ama na may mangyaring masama sa atin. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.